Hinihiling na lamang po namin sa lahat na ilagak na lang sa kanyang-kanyang alaala ang mga matatamis na sandali na kasama si Mrs. Panotes na tinawag rin Ma'am Elvie. Sa muli, sa ngalan ng buong pamilya Panotes, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakiramay, nag-ambag, tumulong at nagparamdam sa amin ng pagmamahal sa pagpanaw ni Mama. Hindi po namin kayo malilimutan. Magandang hapon po sa lahat. Magsitayo po ang lahat. Si Elvira Donato Panotes ay isang lehitimong anak ng Cuenca, ang pinagpalang bayan ng Batangas kung saan matayog na nakatindig ang bundok ng Makulot. Sa kabila naman nito, masisilayan ang magandang alindog ng lawa at bulkan ng Taal. Sa Cuenca isinilang si Elvie noong unang araw ng Marso, taong 1930 o higit kumulang 75 taon na ang nakakalipas. Ang ina ni Elvie ay tubong Cuenca na si Elena Husay. Ikinasal si Elena sa isang makisig na guro na si Eduardo Santos Donato na mula naman sa Bustos, Bulacan. Si Elena at Eduardo, ang mga magulang ni Elvie, ay parehong guro na nanilbihan sa bayan ng Cuenca. Hindi may pagkakaila na galing si Elvie sa isang respetadong pamilya ng Cuenca. Si Elvie ay pangalawa sa 5 magkakapatid na sa ngayon ay pumanaw ng lahat. Ang panganay ay si Leandro, naging isang ganap na abogado. Sumunod kay Elvie si Rustica na nanirahan sa Maynila, samantalang ang ikaapat ay si Elpidio na nagpasyang manirahan sa probinsya ng Cagayan. Ikalima at bunso ay si Armando, naging accountant sa bansang Estados Unidos. Dahil panganay na babae, ito marahil ang dahilan kaya si Elvie ay naging likas na mapag-aruga at mapagmahal sa pamilya. Noong tumapak siya sa kolehiyo, pinadala si Elvie ng kanyang magulang sa Maynila upang maging guro. Hindi pinagkakaila ni Elvie na ang kanyang pangarap ay maging isang mamamahayag. Ibig niyang maging radio personality, tagapagbalita at gumanap na rin ng ilang papel sa mga drama sa radyo. Alam niya na siya ay nabiyayaan ng likas na katangian na aangkop sa media tulad ng pagiging makata, magandang tinig at mabilis na pag-iisip. Ngunit sinabi ni Elvie na kailangan niyang iisang tabi ang kanyang pinapangarap na propesyon dahil ang kagustuhan ng kanyang magulang ay siya ay maging isang guro. Bilang isang mabuting anak, sinunod ni Elvie ang plano para sa kanyang kinauutangan ng buhay. Isa lang ang tinanim ni Elvie sa kanyang batang isip. Siya ay magiging magaling na guro at sisikapin niyang humubog na magagaling na mamamayan sa mahal niyang bayan ng Cuenca. High school ako, naging teacher ko sa YGT. Parang hindi niya bet yung pagiging teacher ng YGT. Gusto niya talaga yung academic subject. Tanda-tanda ko, pinasusulat kami, hindi naman binabasa. Sulat kami ng sulat. Pagkaro kami mag-grading na. First grading, second grading, nung araw ganun pakakanting kami. Sabi kayo kumanta. Naku, hindi naman mo katulad ng araw. Pinakamagaling na kumanta, iilan. Sa buong CI, iilan ho. Tanda-tanda akong pinakanta, yung aking mga kaklase, kunti lang ho. Ang tangkaramin ng kinanta, ay kubo. Ang akin naman ng kinanta, Leron Sinta. Sabi ni Ma'am Panotes, Alex, maupo ka na. So, pinagbigyan ho ako. So, ang sabi nung nakakatuwa sa kanya, si Paring Nerio, kabats ko, hindi niya pinagsabing anak ko yan. Ang tingin sa amin, pare-parehas.
hindi kahit anak niya, ay pinakanta rin. Si Paring Mary. Kaya sa inyo, Ma'am Panotes, Ma'am LB Panotes, mahal na mahal po kayo ng bayan ng Cuenca, mahal kayo ng pamilya. Sa banda-banda tayo magkikita-kita lahat. At alam ko po, naging masaya kayo sa inyong buhay dito sa lupa. Sasalubungin kayo ng Diyos Amang nasa langit na may ngiti at may galak. Dahil kayo po may pasado. Ang aking home grade ay 82. Tandang-tanda ko, ni-research ko. At sa YG2 ay 83. Pero ang grado ninyo sa Diyos Ama ay 95. Dahil kayo po ay kinuhang 95 years old. Bihirang-bihira po ang nakakaabot ng 95. Papalatunin niyo po ang inyong mga anak sa edad. Kami pong nandito sa Cuenca, alam po namin na inyong pasadong gradong 95 ay may pagmamalaki pagdating sa langit dahil naging mabuti kayo pastol dito sa lupa. Once again po, ang pakikarami po ng Abalang Bayan at ang buong local government ay pinaabot sa pamilya. At sa amin po pamilya, nais din po namin ang aking mga kapatid na naging guru din, si Ma'am Panotes, ipinaabot din po ang pakikiramay sa nandito. Magandang gabi po muli sa inyo lahat at pagpalain po tayo ng may bisa. Ngunit salamat dahil may buhay, ligaya ko na ako'y isilang pagkataon ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong naman. Nung ako'y second year high school, eskwela ko si Kumaring Seni, kami po'y pinagagawa lagi ng balita ni Ma'am Elvira Panotes. Sa kanya po ako natuto na gumawa ng balita. Tinuro niya sa akin kung paano ang detalye sa panggagawa ng balita. Hindi po inaasahan ako'y naging tagapagbalita ng mga panadero sa mahabang panahon sa isang mahusay na guro ng Pilipino. Hindi mabilang kung ilang mag-aaral ng Cuenca Institute ang hinubog ni Ma'am LB Panotes sa loob ng 3 dekadang pagsisilbi bilang guro. Hindi rin mabibilang kung ilan sa mga naging estudyante ni Mrs. Panotes ang naging matagumpay sa pagtahak ng masalimuot na landas ng buhay. Sila ay dumagsa sa 9 na araw na pagkakahimlay ng labi ni Mrs. Panotes sa kanyang tahanan sa Kaling Bilaki sa Cuenca, Batangas. Maraming nagkikwento, sari-sari ang alaala, madami ang mga aral na ginunita. Si Ma'am Pilar de Maculangan, estudyante ni Mrs. Panotes hanggang sa naging kanyang co-teacher, ay isinlarawan si Ma'am LB bilang isang matalino, masigasig, matapang, ngunit mabait na mamamayan ng Cuenca. Ang pagsisikap na nakita ni Ma'am Pilar kay Mrs. Panotes, ani niya, ay naging inspirasyon ng maraming taga-Cuenca. Si Mr. Villalon Dizon, kilalang civic leader sa Cuenca, ay isa sa mga naging matagumpay na estudyante ni Mrs. Panotes. Inalala ni Ka Villalon kung paano siya pinagtiyagaan ni Mrs. Panotes upang maging mahusay sa pagsasalita at pagtatalumpati. Para kay Ka Villalon, ang kanyang kakayanan sa pagsasalita ang naging susi sa tinamunyang tagumpay sa maraming dekada sa Europa. Nagretiro si Villalon Dizon sa Cuenca. Sa ngayon ay ginugugol niya ang kanyang panahon sa walang humpay at pagtulong sa kanyang mga kababayan. Kanyang sinabi na si Mrs. Panotes at ang kanyang mga anak
ay tahimik na naging bahagi ng mga proyekto para sa kawang gawa. Ang dasal namin sa Panginoon, ikaw ay mapayapang naihimlay, pagkat ikaw ay naririyan sa kabilang buhay. Mahal ka namin, mahal ka ng kamag-anak at pamilyang nagmamahal, mahal ka ng ginigiliw na iyong mga kasambahay. Narito kaming lahat ay dumadalangin sa poong may kapal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hirap sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Mang LV, ibang klase ang sipag, ibang klase ang saya. Hindi nga naman napakadali magpalaki ng 10 anak. Alam natin lahat yan. Pag may lumapit, para humingi ng peace, hindi siya nadalawang kasi. Tulong tagal bumas. Ngayon, maraming tinapa. Pero, matibay ang iniwan niya ni Garcia. Iniwan niya sa kanyang mag-aaral, si Mayor Alex, si Sid Chavez, si Pilar, ang halaga ng sipan, halaga ng talino, at ang halaga ng pagpo. Miss natin lahat umangat. Pero dapat, doon natin tanggapin siya ay tinawag na at talaga tayong para tanggapin ang malaking gantimpala. Pag-ibig ang siyang bukod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo ay magkawalay. At ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magpahalang tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong Si LV ay kinasal kay Zenobio Panotes noong 1958. Hindi mahirap para kay LV na umibig kay Nubing, isang simpatikong mistiso mula sa probinsya ng Camarines. Nagtagpo ang landas ni na LV at Nubing sa distrito ng Sampaloc sa lungsod ng Maynila
kung saan may tahanan ng mga Donato. Si Nubing noon ay may mga katropa na madalas magawi sa Extremadura Street ng Sampaloc. Naispatan ni Nubing si LB. Siya ay mabilis na nabighani, nanuyo at nanligaw hanggang ang dilag ng Cuenca at ang mistiso ng Camarines ay nag-ibigan at tuluyang ikinasal noong Marso 2, 1958 o isang araw pagkatapos ng 28 kaarawan ni LB. Ang pag-aasawa ni LB at Nubing ay nagbunga ng 10 anak. Sila Sinaida o Zeni, Zenobio o Boy, Zoraida o Tisay, Saida o Nene, Zorina o Baby, Zenel, Cecilia o Basil, Neri, James at Joel. Hindi may pagkakaila na mahirap balikatin ang pamilyang may 12 miyembro o may 10 supling na itataguyod, palalakihin, didisiplinahin, paaaralin at gagabayan hanggang sa lahat sila ay matutong tumindig sa kanilang magiging responsibilidad sa pagdating ng panahon. Lahat ng hamong ito ay matapang at masigasig na hinarap ni Nubing ng katuwang niyang si LV na bilang ina ay may mas mabigat na pasanin. Hindi naging madali pero naging mayabong ang pamilya Panotes ng Cuenca. Naging hitik pa nga ito sa bunga. Ang ilan sa mga anak ni LB at Nubing ay humakot ng mga karangalan sa paaralan. 2 sa kanila ay nagtapos bilang mga cum laude sa isang pamantasan sa Maynila. Ilan din sa mga Panotes ay nagtagumpay sa pangangalakal at nakapagbigay ng hanap buhay sa kanilang mga kababayan sa Cuenca. Maaaring maituring na ang pinakamalaking nagawa ni LB bilang ilaw ng tahanan ay palaganapin ang pagmamahalan sa kanyang 10 anak. 10 magkakapatid na nagtutulungan at may malalim na malasakit sa isa't isa. Higit pa dito, nagawa ni LB na ang kanyang mga anak ay maging mga mabubuti, mapagkawang-gawang mamamayan ng Cuenca. Kalaunan, ang 6 sa mga anak ni LB ay tumulak papuntang Estados Unidos para doon manirahan at buuin na rin ang ilan pa nilang mga pangarap. Dito na nagdesisyon si LB at Nubing na tumulak na rin patungong Amerika para magabayan ang kanilang mga anak sa banyagang lugar. At tuloy ay mag-alaga ng kanilang mga apo. Sa simula, bilang residente ng Amerika, tinutulayan ni LB ang Pilipinas sa pamamagitan ng walang tigil na liham sa mga naiwan pang anak sa Cuenca. Pero bilang tunay na anak ng Cuenca, pagkalaon ay madalas nang lumipad si LB pabalik ng Pilipinas. Madalas, taon-taon. Minsan, 2 beses pa nga sa isang taon, maski siya ay lumampas na ng 70 taong gulang. Limutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Mahigit 72 taon na si LB noong nagkasunod-sunod ang kanyang pagkaka-ospital sa Estados Unidos dahil sa pagkakadulas at pagkakabagok ng kanyang ulo. Madalas na siyang ma-ospital pero hindi yun sapat para siya ay sumuko. Pinilit niyang magpagaling at dumaan siya sa mahabang therapy session sa Amerika sa pag-asang tuloy pa rin ang buhay at sa pag-asang siya ay makakalipad muli pabalik ng Cuenca.
Kalaunan sa kanyang kasunod na sakuna at pagkakaospital, mas naging bukas na si LV sa posibilidad na siya ay bawian na ng buhay. Ang kanyang hiling, siya ay dalhin sa Cuenca at sa lugar na kanyang sinilangan, sa bayan na kanyang taus-pusong pinaglingkuran at minahal, doon siya ihimlay. Kalagitnaan ng Mayo 2025, nakumbinsi ni LV ang pamilya na siya ay ilipad patungong Cuenca para makasaksi sa mga kasiyahan sa panahon ng mga iba't ibang selebrasyon. Hindi inalintana ni LV ang mahabang biyahe at dito nga sa larawang ito, ang ating uling kuha sa kanya, ay makikita siyang kapiling ang ilan sa kanyang mga anak at apo sa bayan ng Cuenca. Isang buwan mula nang siya ay nakauwi ng Cuenca, si Mrs. LV Panotes ay tahimik na lumisan para umuwi na sa kalangitan. Dadasal ka na? Oo daw. Sabi ko, sige. Promise ko, dadalhin kita sa simbahan. Kaya sabi ko, Tita Bebe, pwede ba siyang ilabas? Oo, okay nga yun. Gusto nga niya. Sabi ko, sige. Pero that following day, hindi ako nakapunta. Tinabi ako nun. Tapos nung the following day, hindi pa. Pero nung may ito, pumunta ako dito nung day na yun. Kaya lang, kami na lang yung nag-Tito Boy. Wala ibang tao. Tapos sabi ko, si Lola okay na ba? Wala dun si Tita Gina. Sabi niya, hindi pa siya naka-ready. So, ang ginawa ko, nilift ko siya. Sabi ko, Lola, kapit ka sa akin. Imakap siya sa akin. Tinanay ko talaga siyang itayo sa wheelchair niya. Kaya lang para siyang pagod na, para gusto niya umupo. So, inupo ko na lang ulit siya. Sabi ko, hindi ko anong kung kakayanin niya. Natatakot ako para sa kanya. Napagbaba namin, kung karga siya, boyfriend ko po. Baka malaglag lang kami. Wala rin kami makakang ibang makaka-UFO. Si Tito Boy, alam niyo, hindi nakakayan. Wala ibang tao dito. Sabi ko, nangihinaya ako kasi hindi ko siya nailabas. Her favorite apo. There are few things I will always cherish forever in Lola. The first would be whenever I'm with Lola. She would show me her most precious smile. And not only that, both a hug and really sweet kisses on both of my cheeks. Secondly, the amount of love and support from her truly makes me extremely grateful for her. And lastly, there would be times where Lola would secretly be giving me money just because she wanted me to be more happy. Pag naikukwento ko sa inyo na nung ako'y bata pa na naging kapulo ako, may iba ko sa gawain sa bahay. Miski bundok ay aking naakit. Pa kami magkaroon lang ng kahoy. Ang wonder woman ng buhay ko. Maraming salamat, Mama. Lahat ng nagawa ko ay dahil sa iyong pinakitang halimbawa at pagtuturo sa akin kung paano makibaka ng isang magiging na laban sa buhay ko. Mayroon akong tagumpay sapagkat ikaw ang naging ina ko. Mayroon akong kaligayahan dahil ikaw ang ina ko. Lahat ng ako, lahat ng ginagawa ko, lahat ng mayroon ako, dahil sa iyo, aking ina. Ikaw, Mama, ang role model ng buhay ko. Maraming salamat, Mama. Mama, ako ay naniniwala sa Diyos ang Manalis na si Jehovah, sa Jesus Christ, sa marong, special sa marong Santo Niño. Mama, alam mo na mahal kita. Yun lang, Mama. Maraming salamat po sa iyo. Napansin niyo po, hinahirap po sa akin si Mama. Kasi, bago siya namatay,
nung nasa Amerika. Lagi po siyang tumikitig sa akin. At nakakatuwa po na sabihin na paboritong anak. Napapaangat nga po ang puwet ko habang sinasabi yon. Pero hindi po ako doon mas nagagalak. Mas mapalad po ako dahil sa kabila na nagkaroon siya ng 10 anak, sa tulong po with God's grace, nabigyan din niya po ako ng buhay. Nung mawala siya, napakahirap. Napakahirap. Kasi lumaki ako ng si Papa yung nag-aalaga sa akin. Yun naman namulatan ko eh. Dahil si Mama siguro busy sa pagtuturo. Maganda yung relationship namin ni Papa kasi lagi ako nasa bahay eh. Kaya nung si Papa yung nagkasakit, hindi ko talaga inaksaya. I'm not wasting my time to take care of them. Sabi ko, ayoko na pag nawala sila, ipagsisisihan mo. Na nagpakita sa kanya kung gaano kaganda at kaligaya ang mabuhay sa daigdig na ito na inilaan mo sa amin. Salamat sa mga pagkakataong ibinigay mo sa amin upang siya ay makapiling at maging bahagi ng aming buhay. Gayon din, maraming salamat sa mga pagsubok at suliraning dumating sa kanyang buhay, sapagkat sa pamamagitan nito, siya'y umunlad na ipamana sa kanyang mga kakayahan at natutong makibaka sa buhay. Masakit man naman sa aming kalooban ng kanyang paglisan. Lubos pa rin kaming nagpapasalamat sa pagpapahiram mo ng buhay kay Elvira. Ikaw ang nagbigay, ikaw rin ang kukuha. Purihin ka, Panginoon. Si Elvira Panotes, noong panahong siya pa ay nabubuhay, ay kilala na mahilig gumawa ng liham. Madalas, ang mga liham na ito na gawa sa kanyang sulat kamay ay para sa kanyang mga mahal sa buhay, lalo na sa kanyang 10 anak. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang 10 anak ay gumawa lahat ng liham para sa kanya. Ang mga liham na ito ay para sa isang aklat na planong ialay sa kanya, isa sa mga mithiin ni Elvira sa panahong siya ay nasa lupa. Ang 10 liham ng mga anak ni Elvira Panotes ay ating pinamagatang Dear Mama. Ikaw bilang ilaw ng tahanan ay maasahan sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa anumang suliranin sa loob ng tahanan ay nabibigyan mo ng lunas. Nagagawan mo ng paraan ang anumang pangailangan naming mga anak, lalo na kung ito ay sa larangan ng edukasyon. Matatag at matibay ang iyong kalooban. Pinaglalaban mo kaming mga anak mo, lalo na kung alam mo na kami ay nasa tama at walang inaapi o natatapakan na tao. Maaga akong nakapag-asawa kung kaya't napahiwalay agad ako sa iyo. Dahil dito ay wala akong masyadong natatandaan. Ang alam ko lamang ay lubos ang aking kasiyahan kung may palatuntunan sa aking paaralan. Ako ay kalahok dahil full support ka. Tuwing may piyesta at may Santa Cruzan ay sinasali mo ako at ikaw ang mag-aayos sa akin at magtatahi ng aking kasuotan. Pag Pasko naman ay lagi mong
kagampanan ang maging Santa Claus. Lubos ang aking kasiyahan at magkakaroon na naman ako ng bagong damit at sapatos. Lubos kang mapalad, nagkaroon ka ng 10 anak na pawang mga magaganda, mabubuti at matatalino. Wala sa aming perpekto, pero ang bawat isa ay may kanya-kanyang katangian na matitiyak ko na iyong hinahangaan at nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Ikaw ang sinulid na nakalusot sa butas ng karayom at nagtsatsagang magsulsi ng maayos. Dahil sa matyaga mo, pagiging masinop ay heto kami ngayon, nasa maayos na kalagayan. Ikaw ang naging gabay namin sa anuman ang narating namin ngayon. Nagpapasalamat kami na ikaw ay talagang pinagpala ng nasa itaas dahil sa ilan lang taong pinagkalooban ng Diyos ang buhay ng katulad ng ipinagkaloob sa iyo. Maraming salamat sa iyo, aking ina. Mahal na mahal kita. Ang mabuting ilaw ng tahanan ay walang iba kundi ang aking ina. Ang kabutihang asal, kalinisan at ang pagtulong sa bahay ay lagi kong nadidinig sa iyo. Bilang anak ay alam ko ang mga dapat gawin araw-araw. Umigib ng tubig at mangahoy ay lagi kong ginagawa noon na halos nawala na sa akin ang paglalaro na gawin ng mga bata. Napakabuti ng aking ina. Napaaway ako nung kabataan ko. Hinanap ako ng pulis. Nagtago ako para di makulong. Ang ginawa ni Mama ay hinimok niya akong makipag-areglo. Ang kagustuhan niya ay huwag akong maligaw ng landas. Kung nagkataon ay naging isa akong kriminal. Sadyang napakabuti ng aking ina. Mama, salamat sa lahat ng mga tulong sa akin at sa mga anak ko. Kaya ang palagi kong hiling sa Panginoon ay humaba pa ang buhay mo. Salamat sa lahat-lahat, sa sakripisyo, pag-aaruga at sigit sa lahat, the unconditional love upang maging maayos ang buhay namin. Hiniling ko na humaba ang iyong buhay na may sigla, lakas ng katawan, tamang kaisipan. Ika nga, wala pang Alzheimer's. Kayang-kaya mo pang banggitin lahat ng pangalan ng mga anak mo. Mahal na mahal ka namin. I love you. Walang sapat na salita sa diksyonaryo na makakapaglarawan kung ano ka bilang aking ina at ipahayag kung gaano ka kahalaga sa akin. Manapa ay kailangang pumasok muna sila sa puso ko para makita ang nararamdaman ko. Ganun pa man ay sisikapin kong may bahagi sa iyo kahit sa simple kong pangungusap na may pagmamalaki na ang lahat ng ito ay nanggagaling sa aking puso. Labis kong pinagpapahalagahan ang walang patid na pagmamahal, paggabay mo sa akin mula pagkabata at hanggang ngayon na may sarili na akong pamilya. Pinalaki mo akong maayos, 10 ng aking mga kapatid na may paggalang sa kapwa. Pinamanahan mo ako ng pinakamahalagang bagay sa mundo, ang edukasyon, upang mapatatag ko ang aking kinabukasan. Walang katapusang pasasalamat sa iyo, Mama, sa bawat araw ng aking buhay. Mahal na mahal kita, Mama. Dahil sa iyo, kaya nandito ako ngayon sa mundo. Dinala mo ako sa iyong sinapupunan ng 9 na buwan na nag-uumapaw ang iyong puso kahit may pinagdadaanan kang karamdaman ng mga panahong iyon. Nabanggit mo nang isilang ako ay katulad mo ring mahina ang katawan. Pero sa paglipas ng panahon ay naging katulad mo rin akong lumakas pangatawan sa pagkalinga mo. Sa iyo nanggaling ang lakas ko. Ikaw ang greatest mom ng buhay ko. Maraming salamat, Mama.
Mula pagkabata ay minulat mo ako sa mundo na may paniniwala sa poong may kapal, paggalang sa kapwa at pagmamahal sa mga kapatid. Itinuro mo ang mga dapat kong matutunan sa murang isipan bilang anak ng Diyos. Naaalala ko na bata pa lang ako, palagi mo akong sinasama tuwing Sabato sa kumbento para mag-aral ng Biblia. Kung ano man ako ngayon ay dahil sa iyo. Ikaw ang best teacher ng buhay ko. Maraming salamat, Mama. Pinalaki mo kaming mga anak mo na may mga positibong pag-iisip patungo sa tamang direksyon. Natatandaan ko, palagi mong sinasabi sa amin na pag may matatag na pakpak na kami ay hahayaan mo na kaming lumipad sa aming destinasyon. Ngayon na may matatag na pakpak na ako at ramdam ko na rin ang iyong paggabay sa aking paglipad. Yung pakiramdam lang na nandiyan ka sa tabi ko ay nagbibigay na ng iba yung lakas sa aking paglalakbay. Ikaw ang guardian angel ng buhay ko. Maraming salamat, Mama. Ang lahat ng ako sa kasalukuyan ay dahil sa iyo, Mama. Ginawa mo ang lahat sa pagsisakripisyo upang mabuhay kami ng maayos. Pinakita mo ang pagiging matatag mo upang harapin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. Nagbunga lahat ng sakripisyo mo para sa amin upang makimit namin ang tagumpay at katuparan ng aming mga pangarap. Hindi ko makakamit ang aking mga pangarap kung hindi dahil sa iyo. Ikaw ang Wonder Woman ng buhay ko. Maraming salamat, Mama. Lahat ng nagawa ko ay dahil sa iyong pinakitang halimbawa at pagtuturo sa akin kung paano makibaka ang isang magiting na laban sa buhay ko. Mayroon akong tagumpay sapagkat ikaw ang naging ina ko. Mayroon akong kaligayahan dahil ikaw ang ina ko. Lahat ng ako, lahat ng ginagawa ko, lahat ng mayroon ako dahil sa iyo, aking ina. Ikaw ang role model ng buhay ko. Maraming salamat, Mama. Ikaw ang haligi ng aking lakas at hindi ko maisip sa ngayon ng buhay ko kung wala ka. Ikaw ang nagdala sa yugto ng buhay ko ngayon na matatag at walang takot na makibaka sa buhay. Dapat lang nabigyan ka ng karangalan para sa lahat ng ginawa mo sa akin at marapat lang nasuklian ko ng masigit na pagmamahal para sa iyo. Nagpapasalamat ako sa Diyos na binigay niya ikaw sa akin bilang ina ko. Ikaw ang greatest gift ng buhay ko. Maraming salamat, Mama. Hindi ko pagsasawaang sabihin sa iyo na mahal kita, Mama. Mama, walang katapusang pasasalamat ang gusto kong ipaabot sa iyo. Bagamat panglima ako sa magkakapatid at bunso pa sa babae, malaki ang impluwensya ng boses at sipag mo upang maitatak sa mura kong kaisipan ang kahalagahan ng pagtulong sa pamilya at ang obligasyon ng anak sa magulang. Sa bawat pangaral mo sa amin, hindi mo nalilimutang banggitin na halos ay madalas mong ulitin na tulungan ang mga nakababatang kapatid upang makapag-aral sa kolehiyo at makapagtapos ng pag-aaral. Ito siguro ang dahilan kung bakit kahit marami kaming magkakapatid ay nandoon palagi ang damayan at pagmamahal sa bawat isa sa iba't ibang pamamaraan mula noon hanggang ngayon. Mama, ipinagmamalaki ko ang boses mo na walang kupas. Para sa akin, kung noon ang boses mo ay batas, ngayon naman ang boses mo ay buhay. Buhay naming lahat. Napakaswerte namin dahil nakakasama ka pa namin sa araw-araw. Lagi kong hiniling na pagkalobang ka pa sana ng mahabang buhay, na malakas at malusog ang kaisipan. Lagi kong ang biro sa iyo na huwag ka lang maging pasaway, makinig ka lang sa akin lalo na sa pag-inom ng mga gamot, kaya hahaba pa lalo ang buhay mo. Pasensya na dahil maraming beses na makulit ako sa pagpilit sa iyo na damihan pa ang pagsubo ng pagkain
dahil ang bawat subo mo ay dagdag sigurado sa mga araw na itatagal mo dito sa mundo. Di ba biroan pa nga natin na manood ka lang sa akin paano ko kumain ay tiyak na gaganahan ka? Pero anong ginagawa mo sa tuwing kakain tayo? Nanunood ka nga pero tinatawanan mo lang ang mag-anak kong pagsubok. Sa loob ko naman ay okay na rin dahil napapasaya kita sa gitna ng iyong pagkamangha. Mama, walang katapusang pasasalamat muli dahil naging matibay, masinop at matatag ako sa buhay tulad mo. Maaring hindi ako kasing tapang mo, subalit nakita ko sa iyo kung paano harapin ang buhay sa gitna ng hirap at mga pagsubok na dumating noong kabataan namin. Dahil dyan, ginantimpalaan ka ng puwang may kapal na maranasan ang konting ginhawa sa buhay, kaya't dalangin ko na sana ay patuloy ka pang makapagbiyahe pabalik-balik ng Pilipinas at Amerika kahit pa mahigit 92 ka na. Higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil biniyayaan ka ng maliwanag at mapayapang isip sa araw-araw upang masilayan at maramdaman mo ang mga anak mo ay may likas na pagkakasundo, pagmamahal at paggalang sa bawat isa. Sa ganitong paraan lang kami makakabawi bilang mga anak mo, kaya't lagi sana kaming gabayan sa itaas na mapanatili ang aming magandang samahan. Sa mga mata namin, ikaw ay karapat-dapat na makakuha ng malaking tropeyo. May nanalo na at ikaw yun. Panalo ka sa naging hamon ng buhay. Mahal na mahal kita, Mama. Hindi kumpleto ang isang tahanan kung wala itong ilaw, nabanggit ng isa sa aking mga guro nung ako'y bata pa. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin ito sa tuwing nakikita ko ang aking ina. Matatag, mapagmahal, maasikaso at maalagain. Ilan lamang ito sa mga salitang nakakapaglarawan sa aking nag-iisa at walang katulad na ina na nagbibigay liwanag sa ating simpleng tahanan. Hindi man ako palaging nagsasalita at nagsasabi ng aking mga saloobin, may mga panahon din na wala ako sa iyong tabi. Ngayon ay nais ko lang na kayo ay buong pusong pasalamatan sa bawat hirap, malasakit na inyong ginawa upang ako ay mabuhay. Para sa magkaroon ako ng maayos at makabuluhang kinabukasan. Maraming salamat. Utang ko sa iyo kung ano ako ngayon. Dahil kayo ang nagbigay ng buhay sa akin, kaya naman ako ay buong pusong nagdarasal para sa iyo. Alam ko na ang araw at gabi ay napupuno ng pag-aalala at pagkabagabag para sa inyong mga anak. Salamat sa iyo, Mama. Malaki ang aking pasasalamat sapagkat hindi ako nakakalimutan ni Mama. Si Mama ay aking tunay na ginagalang. Napakabuti niya sa akin at ang kabutihang ito ay nakita ko mula pa kay Papa. Madalas kong naaalala na nakakasama kong madalas si Mama sa pagkain sa labas. Malaki ang aking pasasalamat sapagkat hindi ako nakakalimutan ni Mama
sa aking mga pangangailangan. Patuloy niya akong pinaalagaan, palagi rin niya akong pinapangaralan na magpaka sa sarili. Maski meron kaming panahon ng parinigan, masasabi kong palagi akong masaya tuwing kasama ko si Mama. Masasabi ko lamang na mahal ko ang aking mga magulang, si Papa na pumanaw na at siyempre si Mama na tuloy-tuloy ang pag-aalala sa aking kapakanan. Mama, salamat ginabayan mo ako para maging isang mabuting anak. Kahit lumaki ako sa mga pangaral mo at pagiging strikto mo sa mga anak, ni isang beses hindi sumama ang loob ko sa iyo. Mama, kahit 10 kami ay pinilit mo talaga na mabigyan kami ng magandang edukasyon. Doon pa lang, Mama, makikita na namin ang pagmamahal mo. Hanggang sa huli, Mama, nandito ka palagi sa tabi ko at tumutulong sa akin at sa aking mga anak. Hindi ka nagsawa at tulungan ako palagi. Mama, mahal na mahal kita. Strikto pero mapagmahal na magulang. Gagawin ang lahat para sa kapakanan ng mga anak. May pagkaprangka, sasabihin ang gustong sabihin at hindi nahihiyang ilabas ito sa kanyang bibig. Lahat ito ay totoo at ikaw yan, Mama. Hindi ko nakakalimutan nung teenager time ko ay lagi akong sinasama ni Mama tuwing may induction ball sa CI at nakikisayaw sa mga estudyante doon. Kaya naman halos lahat na naging ex-GF ko noon ay doon ko nakilala. Doon ko na rin una na-meet ang wife ko ngayon. Nakakatuwa rin na lagi kong nakakasama si Mama sa pamamasyal at kumain sa labas kasama ang aking pamilya. Gusto ko rin alalahanin na sa tuwi ko siyang makikita ay gusto ko siyang halikan sa pisngi na parang batang naglalambing sa kanya. Isang malungkot na alaala na di ko malilimutan ay yung gabi na nakaranas si Mama ng low blood sugar. Yung nakita mo siya na nagdideliryo at halos wala ng malay ay mabigat sa pakiramdam. Good thing is, meron akong konting background on how to manage the situation. On the other hand, ayaw kong kalimutan ito dahil hindi nawawala sa memory ko yung sitwasyon o pangyayari noon na she's lying on my lap at yakap-yakap ko si Mama habang unconscious siya at no matter what, ay hindi ko siya iiwan sa kalagayang iyon. Alam nating lahat na dadating ang panahon na tayo ay magkakahiwa-hiwalay. Kaya naman ayoko nang isipin, gusto ko na agad kalimutan na one day I will say goodbye, Mama. Mama, God knows how thankful I am that you're my mother. Maraming salamat sa pag-aalaga at pagmamahal na binigay mo sa akin at sa aking pamilya, kay Aileen, J.A. at lalo na kay Bullet. Forever ko itong ipagpapasalamat kay God na ikaw ang naging mother ko na hanggang sa kabilang mundo ay babaunin ko ito at itatago sa aking puso at isipan. Mahal na mahal ka namin, Mama. For me, Papa is the best, but Mama, she's the greatest. Salamat sa pagiging ina. Nagampanan mo ang responsibilidad ng isang ina na palakihin ang mga anak. Nasabi ko ito dahil lumaki kami, nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya na hindi man lang nagkakaaway-away o nagkakainggitan kahit ikaw man ay meron o wala. Kami ang hindi na dapat sabihan pa ng magulang o ng isang ina kung sinong dapat punuan ng pansin o kung sino ang nangangailangan. Nasa puso na, naiukit na, inubog pa ang
ang dapat at tunay na pagmamahal ang ibigay sa bawat isa, ang pamilya. Nahalin tulad ko si Mama sa isang makapal na libro. Isang libro na punong-puno ng kaalaman, aral sa buhay, laban sa kahirapan, paghanap sa kinabukasan, at ang pagmamahal sa kasalukuyan na kanyang pinadadama. Isang libro na sa labas na anyo ay ayaw mong hawakan o buksan man lang. Ngunit kapag ito ay iyong inumpisahan sa umagang basahin, tunay na may engganyo kang alamin at sasabihin sana ay ako naging ganun din. Pati ang pagkain ng tanghalian ay nakakalimutang gawin at hapunan ay dumating. Si libro ay hawak pa rin. Siya ang aking libro na hanggang ngayon ay binabasa ko pa rin at pinapanalangin na sana ay wala na siyang ending. Salamat sa magulang ko. Salamat sa mama ko. At salamat sa nag-iisang ina ko na walang tigil sa pagtulong sa aral at gabay hanggang ngayon ay may natututunan ako.